Isang araw ng Disyembre, naglalakbay ang Bapor Tabo sa Ilog Pasig patungong Laguna. Nag-uusap sa kubyerta ang mga pasahero. Kapitan, bakit hindi patulinan ng barko? Sasadsad tayo sa bukiring iyan, Doña Victorina. Habang pinagtatalunan ng mga sakay ang pagtutuwid sa palikulikong ayos ng ilog, ay biglang nagsalita si Simon. Ang lunas ay napakadali. Humukay ng kanal sa Maynila, magbukas ng bagong ilog at tabunan ng ilog Pasig. Sa panukala ito'y malaking pera ang magugugol, Ginoong Simon, at masisira ang mga kabayanan. Pwes, sumira. Gamitin ang mga bilanggo at bihat upang walang perang gugugulin sa paggawa. Kung hindi sasapat, ang taong bayan ang sapilitang paggawain. Sa ganyang paraan nayari ang malalaking piramide sa Ehipto, ang Lawang Miyares at ang Koliseo ng Roma. Ngunit maaaring magbunga yan ng paghihimagsik. Nagalsa na ba kahit minsan ang bayang Ehipto? Pero hindi na kayo kaharap ng mga taga-Ehipto. Ang lupain ito ay maraming beses nang naghimagsik dahil sa sapilitang paggawa. Ang mga pulong ito ay hindi na muling maghihimagsik. At kayo, Padre Salvi, anong silbi ninyong mga praile kung maghihimagsik ang bayan? At huwag kayong bumunggit ng mga pangangatwirang pawang katunggakan. Sa isang napakawalang utang na loob, at talakayin pa ang mga bagay na ito sa Bapor pa naman. Nagharap na ako ng isang tunay na panukalang matipid at kapaki-pakinabang upang linisin ang mahabang wawa sa Laguna. At maaari bang malaman kung ano iyan? Pilitin ang lahat ng bayang magkakatabi na mag-alaga ng pato at ang mga hayop na ito sa pamamagitan ng panginay na susong maliliit ang magpapalalim ng wawa. Maaari ko bang isulat ang tungkol sa bagay na yan? Pero Don Custodio, kung lahat ay mag-aalaga ng mga pato, darami ang mga balot. Buti po matabay na ang wawa kaysa magkaroon ng maraming nakalibiring balot. Iba naman ang nangyayari sa ilalim ng kubyerta. Siksikan ng mga pasaherong Indio at Chino. Mainit dito at maingay ang makina ng bapor. Nag-uusap-usap sina Kapitan Basilio at Isagani tungkol sa pagkakaroon ng Akademya ng Wikang Kastila. Tinitiyak kong hindi maisa sa katuparan ng Akademya ng Wikang Kastila. May isa sa katuparan po, Kapitan Basilio. Hinihintay na lamang namin ng pahintulot. Niregaluhan na namin si Padre Irene ng 2 kabayo. Siya ay nangako sa aming makikipagkita sa General. Sasalungatin yan ni Padre Sibila. Bayaan ninyo sa lungatin. Kaya nga naririto iyan sa bapor para makipagkita sa General na nasa Los Baños. Nakakuha man kayo ng pahintulot. Saan naman kayo kukuha ng salaping gugugulin? Mayroon na po. Aambag ang bawat estudyante. At ang mga magtuturo? Ang mayamang si Makaraig ay nagalok ng isa sa kanyang mga bahay. Kung sa bagay, hindi masama ang panukalang iyan. Ngayong hindi na mapag-aaralan ng Latin ay pag-aaralan naman ng Wikang Kastila. Diyan makikilala na tayo'y lumalakad ng paurong. Kung mga tao sa una, Basilio, kapag nagmumungkahi ka ng isang bagay, iniisip kagad ay balakid sa halip na kabutihan. Ibig nilang makuha ang lahat na parang bola ng bilyar, makinis at mabilog. Lumapit si Simon. Ipinakilala ni Basilio kay Simon ang kaibigang si Isagani. Tinanong ni Simon si Isagani kung totoo bang ang mga tao sa kanilang lalawigan ay hindi makabili ng alahas dahil sa karalitaan. Hindi nga po bumibili, sapagkat hindi naman kailangan. Wala akong masamang ibig sabihin. Mabuti pa'y samahan niyo na lamang akong uminom ng serbesa. Salamat po, pero kami serbesa. Ayon kay Padre Camora, ang pag-inom ng maraming tubig ang sanhi ng kawalang sigla ng mga tao. Sabihin ninyo kay Padre Camora na makabubuti sa kanya ang pag-inom ng tubig sa halip na serbesa upang makaiwas sa chismis ng mga relihiyoso. Tumisan si Simon. Samantala, itinuloy naman ni Basilio at Isagani ang kanilang pag-uusap. Bakit mapusok ka ngayon? Ewan ko. Para ako natatakot sa taong iyan. Hindi mo ba siya kilala? Siya ang tagapayo ng Kapitan General. Totoo?
Ganyan ang narinig ko sa mga taong pumupuri sa kanya kapag nakaharap. At kapag nakatalikod, siya'y minumura. Bumalik si Simon sa umpukan sa kubyerta. Dumating din si Padre Florentino. Kasalukuyang nag-uusap sina Padre Subila, Padre Irene, Padre Camora, Benzaid at ang kapitan ng bapor. Saan ba kayo galing? Hindi nyo nakita ang bahaging pinakamainam sa paglalakbay. Marami na akong nakitang mga ilog na may magagandang tanawin. Ang hinahanap ko'y isang alamat. Kung sa alamat ay mayroon ang pasig, nariyan ang malapad na bato na umano'y tinitirhan ng mga espiritu. May isa pang alamat tungkol kay Doña Jeronima na alam ni Padre Florentino. At ikinuwento ni Padre Florentino ang alamat. Noong araw, may isang estudyanteng nangakong pakakasalan ng dalagang kababayan at pagkatapos ay nalimutan ng pangako. Naghintay ang babae ng maraming taon hanggang kumupas ang kanyang kabataan. Isang araw, nabalitaan niya ang kanyang hinihintay ay arsobispo na pala ng Maynila. Nagdamit lalaki ang dalaga, lumigid sa ilog hanggang makarating sa lugar ng nobyo at hiningi ang katuparan ng pangako nito. Imposible ang gusto niyang mangyari kaya ipinahanda ng arsobispo ang kuweba na ang pasukan ay nagagayakan ng baging. Doon nanirahan, namatay at inilibing ang Donya. Sinasabing napakataba ni Doña Jeronima kaya't matagilit kung pumasok sa kuweba. Napapantog siya bilang engkantada dahil sa kanyang pagpukol ng mga kasangkapang pilak sa ilog. Nang matibag ang bunganga ng kuweba, unti-unting nawala sa alaala ng mga Indio si Doña Jeronima. Napakagandang alamat! Ano sa palagay ninyo, Padre Salvi? Hindi ba mabuti kung sa Beaterio na lamang siya ikinulong, gaya ng Santa Cruz, sa halip na sa tagong lugar? Wala namang kabuluhan yan. Huwag ninyong kaligtaan ang pinakamaganda sapagkat ito ang pinakatotoo, ang milagro ni San Nicolas. Nagkwento rin si Padre Salvi ng isang alamat. Noong araw, napakaraming buwaya sa ilog at lawa, mga buwayang malalaki at naninira ng mga bangka. Isang araw, may Tsinong naparaan. Biglang nagpakita ang demonyong nag-anyong buwaya at itinaob ang bangka upang kainin ang Tsino at madala sa impyerno. Biglang tinawag ng Tsino si San Nicolas at nagpasaklolo, kaya't ang buwaya'y naging bato. Kagilang ilalas na alamat. Napakagandang ilathala. Ngayon pumapasok na tayo sa lawa. Ang kapitan marahil ang maraming nalalaman. Pumasok ang bapor sa lawa. Lubhang napakaganda ng tanawin sa buong paligid. Namangha ang mga nakatingin. Kapitan, alam ba ninyo kung saang dako ng lawa napatay ang isang nagngangalang Guevara, Navarra o Ibarra? Saan nga ba, Kapitan? May naiwan kayang baka sa tubig? Tumingin kayo roon. Napansin ni Benzaid na tahimik at nakatingin sa malayo si Simon. Nag-iisip ito ng malalim at walang katinag-tinag. Ano ang nangyayari sa inyo, Ginoong Simon? Ikaw pa naman ay sanay na sanay sa paglalakbay. Ikaw pa ba ang malulula sa lawang ito? Si Cabezang Tales ang nag-iisang anak ni Tandang Selo, ang matandang mangangahoy na kumupkop kay Basilio sa gubat noong bata pa ito. Sa paniwalang walang nagmamay-ari sa isang lupain, ay sinaka ito ni Cabezang Tales, ngunit nang mag-ani ang kanyang pananim, siya ay siningil ng mga praile ng 20 hanggang 30 pisong buwis. Nais tumutol ni Cabezang Tales, ngunit pinigilan siya ng ama. Tiisin mo na. Ipagpalagay mo na lang na ang 30 pisong iyon ay natalo sa sugal.
o kaya'y nahulog sa tubig at sinakmal ng buhaya. Natupad ang pangarap ni Kabesang Tales na makapagpatayo ng bahay na yari sa tabla. Pinagkaisahan siyang gawing kabeza de barangay ng kanyang mga kanayon. Lubhang magastos ang tungkuling ito dahil kinailangan niyang bumili ng magagarang damit at naubos ang kanyang oras sa pagpunta sa kabisera. Manalo ka man sa kaso, anak. Tiyak na maghihirap ka. Ni isang saplot ay walang matitira sa'yo. Lahat tayo, Ama, ay pabalik sa alamog at ipinanganak na walang saplot. Inilakad ni Kabesang Tales kung kani-kanino sa pamahalaan ang karapatan niya sa lupa. Pinagsamantalahan naman ng mga ito ang kanyang kamangmangan. Napiling maging sundalo ang kanyang anak na si Tano, ngunit hinayaan niya ito sa halip na magbayad ng kapalit. Magbabayad ako sa mga abogado. Kung mananalo ko sa usapin ay mapababalik ko si Tano. Ngunit, kung ako'y matatalo ay hindi ko na kailangan ng anak. Isang araw, dinukot ng mga tulisan si Kabesang Tales at ipinatutubo sa halagang 500 piso. Halos mabaliw sina Tata Selo at Huli. Hindi nila alam ang gagawin. May 200 piso si Huli, ngunit hindi yon makasasapat. Siya ay nagdasal ng nagdasal, ngunit walang milagrong naganap, kaya't nagpasya siyang manilbihan sa isang mayamang kababaryo. Kung aalis ka, babalik na ako sa gubat. Kailangan makabalik ang aking ama, at kapag nanalo tayo sa usapin ay matutubas ako sa pagkaalila. Malalaman din niyang pinili ko pang ako ang masanda kaysa masanda ang Agnos na bigay niya sa akin. Naantala ang pagdating ni Basilio sa Santiago nang harangin ng Guardia Sibil ang karwaheng sinasakyan niya. Nagkataong naiwan ng kutsero ang sedula nito, kaya't kinulata ito ng Guardia Sibil. Marahil ay walang mga Guardia Sibil noon. Kung meron ay hindi sila mabubuhay ng matagal dahil sa pangungulata. Habang naglalakbay, pinahinto ng mga Guardia Sibil ang kutsero dahil walang ilaw ang karwahe. Bawal iyon sa batas. Nakiusap ang kutsero, ngunit hindi siya pinagbigyan. Ipipiit siya sa bilangguan. Nakauwi si Basilio sa bahay na kanyang tinutuluyan. Bahay iyon ni Kapitan Tiago na tinitirhan ng isang katiwala. Ibinalita sa kanya ng katiwala ang pagkakadakip kay Kabesang Tales. Dahil sa balitang iyon ay nawalan siya ng ganang kumain.